Hola Barcelona. It's our first day finally dito sa Barcelona. And then nakapag-freshen up na rin ako. Naligo-ligo lang tayo ng slide. And then nagstay na nga ako sa hostel namin. So medyo sakto lang yung hostel namin, no. Super ganda ng location. Walking distance on this side. Yan, sa side na yan, kanina nagpunta tayo sa La Boqueria Market, La Rambla. On this side naman, kung dito ka naman maglalakad, nandito yung mga Casa Batlo, ganun, Batlo. Like, walking distance lang talaga siya sa mga tourist spots. That's what I like it. But yung hostel itself, super sakto lang. Ano lang siya, parang double deck. Tapos nasa itaas pa ako, ang hirap. Kasi medyo umuugan ang slide kapag umaakit ako. So, punuan yung hostel namin, hindi ako makapag-vlog guys kasi ang daming tao sa loob ng hostel. And then mga bata, maiingay. Maiingay ng mga bata. So, bumili ako ng lock. So, yung hostel namin nagbebenta sila ng lock. Bumili na ako ng lock kasi meron naman silang lalagayan doon ng mga parang locker para doon ko may ilalagay yung aking laptop and then yung mga importante kong gamit. Pero yung aking mga passport, ganun, always ko silang dinadala. But bumili nila ako ng lock for my peace of mind. So nabili ko siya ng 5 euro. Ang mahal. 300 pesos for a lock. Pero it's better to be safe than prevention is better than cure, di ba? Mas okay na i-prevent natin siya baka kung anong mangyari. So bumili ako ng lock and magagamit ko naman siya sa mga future hostels ko, no. So today we are going to continue exploring Barcelona. So pinakauna sa itinerary natin, nag-rumble na yung itinerary ko guys kasi nga nagkagulo-gulo, di ba, dahil sa train. But walking distance lang naman lahat ng pinupuntahan ko today, so carry lang. So we will go to Casa Batlo and then after that saan yung itinerary ko? After Casa Batlo, pupunta tayo sa, I'm not sure kung Batlo or Batyo yata ang pronunciation. And then we will go to Picasso Museum, di ba? Very sikat na painter ito si Picasso or Picasso ba? Pero alam ko Picasso yung tamang pronunciation. Correct me if I'm wrong if it's Picasso or Picasso. And then next is Santa Lucia Market. Kasi balita ko during Christmas or holiday kaso January na ngayon, baka meron pa. Usually maganda daw yung market na to, marami mga pakulo during the holiday season. So yun yung tatlo nating pupuntahan and then after that we will explore dito sa malapit lang dito kasi sa hostel namin, pakita ko. On this side, ayan, marami na kasi dyan mga shops and mga bilihan lang na kung ano-anong damit. Ay, may KFC pala doon. And then ayun lang, explore natin yan dyan later. Starbucks para lang para makita natin kung magkano ba yung mga presyo ng damit dito. Malay mo may mabili tayo, no? And parang hindi siya super lamig ngayon. Hindi naman mainit, pero hindi siya super lamig. 13 degrees Celsius. Di ba kanina sa Madrid nung paalis tayo, -1. So parang mas malamig sa Madrid yata kaysa dito sa Barcelona. Gusto ko yung Barcelona. Barcelona. So yan, tara, lakad tayo papuntang Casa Batlo. Tingnan nyo rin yung mga structure dito sa Barcelona, no? Ang gaganda talaga tignan, no? Parang kahit sa street, ang scenic, ganon. Kuya, anong iniisip mo? Ito pa guys, isang napansin ko sa mga hostels dito, no? Yung towel, hindi siya libre. Ako kasi nasanay ako sa mga hostels sa Asia na parang lagi nang may towels, ganon. Hindi, kailangan mo siyang bilhin. So dito sa hostel namin, 4 euros ang isang towel. Parang hindi ko alam kung bibilhin mo or parang hihiramin mo lang kasi babalik mo nga yata after 4 euros, which is mga magkano yun? 240 pesos for a towel. Meron akong maliit na towel, sabi ko yun na nga lang gagamitin ko. So yun na lang ginamit ko kanina nung naligo ako, yung maliit lang na towel. So isa sa mga tip na maibibigay ko, if magstay kayo sa hostel, make sure may sarili kayong towel. Then wala rin silang shampoo. Sa Madrid wala ding libre na shampoo. So ayan, bumili rin ako ng shampoo dito. 1 euro ang isa. So magdala na lang kayo ng own shampoo. Ako kasi nasasanay ako ng mga hostel, lalo na sa Japan, no? Ang ganda ng mga hostel doon, parang libre na lahat. Shampoo, conditioner, body wash, and then meron ka pang mga lotion, mga libre lahat. Toothbrush. Dito hindi guys. Ang libre lang is body wash lang. Ayun lang, sabon-sabon lang. Tapos bibilihin mo na lahat.
McDonald's, Italian, Trattoria. Ano yung Trattoria? Yan, hindi tayo naka-experience mag-bus pa dito sa Spain, no? Yan, meron silang mga buses, di ba? Casanova Photo. Casanova Photo. Ah, parang camera. Camera store. Check nga natin kung... Ay, grabe naman yung camera na yan. Parang telescope na yan. Fujinon. Fujifilm. Nikon. Grabe naman yung mga lens, no? Yung pang mga photographer na ganyang kahahaba. Ang cute naman ng camera na yan. Pentax. Cute na mga camera nila. Ayan, if you're into cameras, meron kayang DJI Pocket. May DJI dito guys, oh. DJI. Magkano kayang Pocket 3 nila? Ito ba yun? Or wala sila nun? Mic. Wala silang Pocket 3. Tatanong ko sana kung magkano. Wala lang, para lang malaman natin kung magkano yung price difference. Pero alam ko mas mahal yata yung camera dito. Ano ba? Mas mura pa rin sa Japan. Comment daw below guys kung alam niyo yung mga presyo ng camera sa Europe kung mas mura dito. Pero sabi ng mga nakilala ko, ay, tumitingin yung cute. Sabi naman, ayan, may supermarket. May 7-Eleven guys. Ayan, natutuwa ako pag nakakita ko ng ganyan kasi parang minsan lang may ganyan. It's good to know na sobrang lapit lang sa hotel namin merong convenience store. 24 hours kaya ito. Parang yung mga convenience store nila dito hindi rin 24 hours. So dapat bibili ka na before sila magsara. KFC Barcelona. Going back sa mga damit, siguro sige after ka sa Batlló, try natin pumunta sa Zara or sa Pull&Bear. Sabi ng mga nakilala ko sa hostel sa Madrid na Filipinos, mas mura daw yung damit dito kaysa sa Pilipinas. Sabi ko, ha? Totoo ba? So sige, try nga natin guys. I-check natin yung mga presyo ng damit. Punta lang tayo sa Casa Batlló. Then after, magtingin tayo ng presyo ng damit and then punta tayo sa market, sakto dinner. Yung mga tao nakatingin sa akin, sige go lang. Or feeling ko hindi sa akin nakatingin, naku-clear sila sa camera. Hindi ba masyadong uso? Ito kasing DJI Osmo, super common siya sa Asia, no? Parang lahat ng vlogger, ito yung ginagamit. Pero dito sa Europe, parang nakatingin sila, ano yung hawak mo? Yan. Yung parang kahit sang angulo, guys, picture perfect, no? Alam mo kung pupunta kayo dito, tapos may mga kasama kayong friends, ang swerte nyo. Ang swerte nyo kasi maganda yung picture nyo. Ako wala akong magandang picture kasi unang-una, hindi naman pwedeng mag-tripod kasi nga baka bigla na lang may humablot sa tripod kasama ng cellphone mo. Nagtatry lang ako na timer pero parang imabilisan lang, hindi ka maka-aura ng, hindi mo maitodo ng 100% yung super science. Ano ka lang 80% or minsan 70-60% level lang, hindi mo maitodo kasi baka bigla may kuha ng cellphone mo. Pero kapag may kasama kang friend, ayun kasi, di ba, may maghahawak ng cellphone mo, makaka-aura-aura ka. Maganda yung picture mo. Ang daming tao. No? Ayun, ang ganda talaga ng mga structure ng buildings nila. Ay, Bershka. Check natin Bershka, guys. Kung mura yung mga damit nila. Di ba? Paris Fashion Week, Barcelona Fashion Week. Ay, social naman ito, di ba? Ang lakas makapasyon ng ano niya. Magkano kaya ito? Paano makikita? Ayun guys, 119 euros. So mga 6,000 plus, no? 119 ito guys. Ay, ang ganda nitong white din, no? Ay, 49 lang guys. 49. So magkano yun? 3,000? Wala. Mura na yan guys. Mura na yan guys, 3,000. Ang ganda nito. No? Gaganda ng ilong nila, di ba? Kakainis.
Gusto kong pitikin. Parang, ay, ito. Para kang polar bear. Bears ka. 59 lang. 59 euros, guys. Magkano lang yun? Di ba, hindi ko rin alam. Mga 3,000? 3,000, 4,000, ganon. 3,500 na lang muna. Ito, 45 lang, guys. Mga 3,000 lang, 2,000. Ba't pura pang babae? Wala bang para sa amin naman? Oh, ito kung gusto mo maging tiger. Sa halagang 59 euros, magiging tiger ka na, guys. Ito oh. 15 lang. Magkano lang yan? 600? 700? Parang yung bumibili ng damit yung gusto ko. Parang mas gusto ko yung bumibili kaysa yung damit itself. Ito guys, yung parang leather siya tapos biglang may pa-fur si Mayor dito. Magkano kaya yung mga ganito? 49 lang din oh. Mga 3,000. No? Not bad, 3,000 lang. Di ba nung nag-check tayo sa Japan, magkano yung ganito yun? Parang pangarap ko magkaroon ng ganito. Magkano yun, di ba? 7,000 ba yun? Ito guys, yung mga sa panglalaki naman. Ang ganda nito. Magkano? Hala, oo nga guys, mga 49 euros lang, 3,000 lang. Huy, burst ka na yan na. Burst ka na yan. Ito 35 lang. 35 euros, oh. Ay, ito yung panglalaki. 59. Ba't mas mahal to? Kasi mas malaki yung tela. Tignan nyo guys, merong pang ano sa leeg, di ba? Aesthetic, para kang sinasakal. Yung mga taong gusto ng ganyan eh, parang sinasakal lang sa relasyon. Charing, charot lang. Ayan, ganun. Ang ganda. So, may mga sapatos din sila. Magkano yung sapatos? Magkano ka? Pakita mo naman yung totoong value mo. Charing. Ayan, wag kayong gumaya sa sapatos na yan, di ba? Hindi niya alam yung value niya. Dapat kayo, ikaw sa person, alam mo yung value mo, ha? Kagaya siya, wala siya. So, ako magdi-decide na parang, for me, 2,000 ka. Pero pag nalinisan ka, gagawin kitang 2,300. Charing. Bawal ganun, guys, ha? Know your worth. Charing. 29 lang. Guys, 29 lang. Magkano lang yun? 3. Ang kano yung 29? Nahihirapan ako. Kaya pala fashionista yung mga taga-Europe, no? Kasi hindi rin sobrang mahal yung damit nila. Ay, tignan mo to, di ba ganyan? Pag iganon mo, may another layer of security. Pag ninakawan ka dito ng magnanakaw, tapos sasabihin mo, it's a prank. Meron pa akong extra layer of security. Charit. Charit. Ang ganda rin ito. Bagayan ka ng damit. Bagayan sa'yo. Ito, cute ka sa totoo lang. Know your worth, okay? Because you're cute. Charit. Charot. Saan na tayo? Alam mo, parang ligo lang pala yung kulang ko kanina, no? Hindi masyadong giving yung energy ko kanina. Siguro kasi marami ding mga pinagdaanan kaninang umaga. Pero nung nakaligo ko parang, I'm back. Charot. Uy, ang ganda nito. Ang ganda nitong shoes. How much are you? Ayan. Siya alam niya yung worth niya. Ayan, 35 daw siya. 35 euros. Ganyan dapat. Alam mo dapat yung worth mo. 35 euros. Hindi kita afford. Charing. Parang hindi rin ganun kamahal, no? 3 times 6. Mga ganun lang. 2,4, 2,5. Yan, no? Not bad din pala, no? Yan, no? Mga 3,000 pesos lang. For example, pupunta ka sa Spain. Tapos, medyo nagkulang yung mga panglamig mo. Gusto kong bumili pero wala akong luggage. No? Kasi iba kasi yung bragging rights na parang pag sinuot mo siya, tapos, saan mo nabili yan? Dyan lang sa may Spain lang. Sa may Bershka. Yung parang pa low-key ka pero nagyayabang ka talaga.
Hi guys, goals. Goals. Gusto ko to. O, diba? Para kang nasa ano, black bear, black panda. Magkano ka? 69. Yan guys, 69 euros. Tapos may mga bag din sila na ganito, oh. Cutesy lang. Ay, nakasira pa ako guys. Wait lang, wala na nga tayong pambili. Nahulog mo pa. Sorry. Baka may lumapit na ano. Diyos ko Lord. Wait lang. Kunyari nag-behave tayo. Pwedeng mamaya ko na i-compute kasi nahiya na ako dito eh. Nakita na ako ng ano, sales lady. 19. Magkano yung 19? Mga 1,000 plus. Ay, afford. Okay lang pala. Kahit nahulog eh. Ihulog natin lahat. Ihulog ko lahat. Wala, pwede no. Para masabi mo na sorry, nakabili lang naman ako ng bag sa Spain. for the price of 1,000 no. Check natin kung maganda. Medyo okay din naman no. Cutesy. Pero hindi pa siya masyadong nangungusap sa akin. Gusto ko yung kinakausap talaga. Ito medyo pabilog. Same lang, 19 lang din. 22 euro. Alam, maganda to yung mahaba, oh. Diba, yung mahaba, yung pang pupunta ka sa Iceland, yung parang bawal malamigan hanggang sa tuhod mo. Maganda to, magkano to? 69, oh, mga 4,000 pesos lang. Alam mo, not bad. Diba, pag bibili ka ng ganito sa Pilipinas, baka, diba, dito 4,000. Nako, sa Pilipinas, mga ano yan, 4,100. Charing. Mga, magkano ba sa Pilipinas? Alam ko mas mahal, no? Comment down below guys kung sino nakabili sa inyo ng mga ganitong mahahaba. Pero pangarap ko din yan. Kaso ang hirap ilagay sa luggage. Diba ang saya bumili ng damit sa, for example, sa Bershka. Tapos pagtatanungin ka ng kaibigan mo na, saan mo nabili? Sabi mo lang, dyan lang sa Bershka. Sabi niya, sang branch? Sabi mo, sa Spanya. Sabi niya, sa may UST? Tapos ikaw naman, syempre, gusto mo lang maging low-key. Ayaw mo naman na ipagyaba kung saan mo talaga siya binili. Sabi mo, yes. Meron na palang branch sa may UST? Actually, ayoko talaga na umabot tayo sa ganong topic. Pero, actually sa Spanya, like, Barcelona. Tapos doon mo na ipapasok yung yabang mo. Kasi actually, I went to Barcelona for like 5 times already. And Bershka is actually, tapos mali pala yung pronunciation ko. Tama ba guys, Bershka yan? Or Bershka? Alam mo, H&M. Alam mo, magkakasabatyo tayo. Biglang na-distract ako. Kasi on the way to Kasabatyo, ang dami kasing bili. May Uniqlo din doon. Sige, isa-isayin natin guys. May H&M dito. On that side, sa harap niya is Zara. Ang munting prinsesa. Charing. Ala, Barcelona bus tour, and then sa ano ng Zara is Uniqlo. Yes, nasa H&M naman ako no. Check natin yung mga damit nila. So yung ganito, yan. Ang kanyang presyo ay 17.99. So mga 1,000 pesos. Dati siyang 42.99 pero naging 17.99. Minsan gumagamit sila ng comma pero point yan guys. 17.99. Promotions special. Oh, special promotions, di ba? Ang dali lang intindi. Oh, minsan naiintindihan mo siya eh. Ito. 24.99 euros. Magkano yun? 3. Wala, hindi ko alam. Ito naman yung mga mahaba nila. Parang pang autumn lang to, no? Hindi naman ito masyadong makapal. This is 69 or 0.99 or mga 70. 70 euros guys. Ay, cute si dun to. 42.99 euros. And then ano lang din dito. Self-checkout lang ba yun? Parang, ayun no, i-scan mo lang siya and then self-checkout ka lang. Pwede rin namang hindi. Merong self-checkout, merong hindi. Itong mga pants naman guys. Magkano yung mga gantong pants? 39 point, mga 40 euros or mga
2.5, 2.3, ganun. Ito guys, so naka-sale sila. Ang winter to ah. No, makapal to, pang winter pa to. So from 99, which is mga 6,000 pesos, naging ano na lang oh. 35, mga 2,000, no? Wala, laki ng bawas ah. Maganda pa naman oh. So may ilaw na, gumagabi na oh, may mga ilaw na. Barcelona. Tapos yung dito, ala, may mga ilaw-ilaw na oh. Kita niyo ba yung mga Christmas lights? Tara, tawid tayo sa ano, Sara, ang munting prinsesa. Sorry. Ay, ganda ng Barcelona. Ah, gumaganda na siya. Lumalamig na rin. Umahangin na. Ay, ang ganda ng jacket ni Kuya. Let's go to Sara. Ay, taray. Kaya mo ba magsuot ng ganito? This is 79 euros, guys. Sara. Biglang nabasa ko lang guys yung Sara no, made in Vietnam. So nasa Vietnam na ba yung kanilang ano, factory? Yung production nila, no? Kasi kung hindi nyo na itatanong, itong jacket ko, which is Blackie, is also made in Vietnam. At maraming beses ko na siya nagamit sa mga travels ko. Proven and tested, winter-proof. Kaya niya ang winter, guys. Basta may heat tech ka sa loob. So guys, check natin kung magkano to. Ay, walang presyo. Ay, hindi niya rin alam yung value niya. Ayan tayo. May mga tao talaga na clueless sila. Ito, 89 guys. 89 euros yung ganito. Maganda rin pang winter, oh. Pero pang babae ito. O gusto mo na mga ganyan, sexy. Sexy yung peg mo during the winter. 29 euros. Ayun guys, self-checkout lang din dito, no? Pero parang mas gusto ko magpa-assist dun sa sa kanya kaysa mag-self-checkout, no? Ang hati. Pag ako bibili dito, ayoko ng self-checkout. Yung parang kunyari hindi mo alam, parang excuse me, can you help me how to like check out? Ang arte. Can you help me? Ala, yung mga nag-check out ng parang may requirements. Tignan mo itong isa pa. No? May requirements, guys. May requirements, no? Yung mga nag-a-assist for checking out, dapat din, may standard. Mali. Alam mo, mali yung marketing strategy nila. Kasi nga, gumawa sila ng mga ganyan-ganyan checkout, self-checkout, para mapabilis yung process. Kung mga ganyan yung ilalagay nila, mga gwapo, mga hot, babagal. Kasi yung mga tao magpapanggap na, ala, hindi ko po alam mag self-checkout. Can you assist me? Kasi I need your assistance and your hug and your... Tignan ako ng babae. No, mali. Zara. Medyo nagkamali po kayo sa marketing strategy. Dapat hindi yung mga ganun na tao. Kasi yung mga tao, yung mga customer nyo, magpapatulong. Imbis na bibilis yung process nyo, babagal. Dapat yung ilalagay nyo dyan yung hindi masyadong ganun kagwapo, hindi masyadong ganun kamacho. Para yung mga tao parang, sige, wag mo na akong tulungan. Like, ako na magsi-self-checkout dito. Mali talaga. Sino kaya marketing ng Sara? Gusto ko lang siyang i-email and ko lang yung suggestion ko na parang just my 2 cents. Sorry. Ito guys, medyo cute-cutesy din to. 49 euros. Mga 3,000 pesos din, no? 3,000. Ang ganda ng sunset, guys. Ayan. Okay, check lang natin yung Uniqlo last one, guys. And then nandun na yung Casa Batlló sa harap niya dito. So, Uniqlo lang tayo. Wala bang GU dito? Wala tayong GU dito, no? Okay, so nandito na tayo sa Uniqlo. Yung ganito nilang mga jacket, 89. Mas mahal, no? Kaysa sa Bershka. So, mga 5,000, 5,200, ganun. So,
So far sa apat natin na na-visit no, Bershka, Zara, H&M, tsaka Uniqlo, parang Bershka yung nasa mga around 3,000 pesos lang mostly ng kanilang mga jackets, no? Parang siya yung pinaka-affordable, I think. No? And I think sa Philippines, mas mahal ang Bershka kaysa sa mga H&M, kaysa sa mga Uniqlo. Or almost same lang ba? Huh? So guys, check natin yung mga heat tech nila dito sa Espanya. Uniqlo Espanya. 29.9. So mga 1,007, 1,800, no? Not bad na rin pala. No? Not bad. Saka ultra warm na kasi to, yo. Yan na yung pang winter na talaga to, guys. Pwede rin pala kayo, if ever nakalimutan yung bumili, dito na lang pala kayo bumili off kapag wala kayong dala. Not bad din. Ang social ng Uniqlo nila may pa chandelier. So yan. Doon sa first floor, pambabae, tapos ito pang lalaki sa third floor. Para umbre for men. Para mujer for women. Mujer. Pag lalaki, umbre. Pag babae, mujer. Pero pag batang lalaki, niño. Pag batang babae, niña. Yun yung mga natutunan ko sa basic Spanish in the last week. No, in the last week. Ay, ang gato nito. Magkano ka? Ay, mahal naman. Ay, ito pala. 149. Sabi mo lang 150 euros. Mga 9,000. Ang mahal. Pero maganda. Ano ba yung mahal ng Spanish? Baka kakasabi ko ng mahal, naiintindihan pala. Kung kasabi ko ng ang mahal, naiintindihan pala nila parang hindi mo afford, pupunta ka dito. Ngayon reklamo ka. Ito guys, meron namang mga ano ganito. Hi kuya, may kabayan si kuya. Hi kuya. Say hi to the vlog. Hindi, nagbabakasyon lang ako. Dito na kayo nakatira? Ay hindi. Bakasyon lang. Sa Cavite. Cavite ka rin? Manggahan. Okay. May Bacoor ako. Malaman, tagal ka na dito? Kasi 5 years. Wow, 5 years ni kuya. Nauwi ka ba sa Pilipinas? Ito babakasyon. Umuwi ka ngayon? Itong week? Pauwi ka? Oh wow. Kaya sa YouTube? YouTube ba? May Instagram, may Facebook. Mag-isa ka lang o sa pamilya mo? Mag-isa lang ako. Bakasyon, paano nangyari yun? Nag-ano ako sa, hindi ko mayabang lang. Nag-ano lang ako, nag-video sa Europe. Pero madali na makakuha ng visa. Marami ka naman. Hindi mo kalingat ka dito, Marami? maraming durukot dito. Pero hindi naman dito. Sa labas? Sa labas. Sa Laramra? Oo, kanina nandun ako. Marami doon? Marami ang durukot? Marami dito. Ingat ka lang. Sige. Thank you. Dito dito sa Paseo de Gracia. Okay, sige. Thank you kaya. Ingat. Enjoy. Guys, may mga ganito naman. Yung mga long sleeve nila. 19. So mga 1,200 ba? Yan, sabi ni Kuya guys, marami daw mandurukot doon sa may La Rambla. Yung pinunta natin kanina umaga. Yung sa may, diba, La Boqueria yung market. Tapos yung labas na yung La Rambla, yung street na maraming restaurants, maraming kainan. Ay, maraming kainan. Parang inulit ko lang. Restaurants, mga shops, ganun, mga bilihan ng kung ano-ano. Guys, tignan mo, pwede yung aso dito sa mag-shopping. Tignan nyo, ang cute. Ang cute. Dinala yung aso niya. Ang cute. Tapos wala pang diaper yung aso niya. Siguro well-trained yung mga aso dito sa Spain na parang magsha-shopping tayo, wag kang magpupo sa loob, nakakahiya sa mga tao. No? Pwedeng pumasok yung aso sa sa shopping mall. Ang cool. Alam nyo guys, ang sarap ng paella na natikman ko kaninang lunch. Parang gusto ko ulit magpaella. Nasarapan talaga ako. Sige, gusto niyo ba magpaella tayo for dinner? Or, hindi pa ako nagmamakdo. Hindi pa ako nag-KFC. Hindi pa ako nagpa-fast food dito sa Spain. Fast food naman tayo.
Sana may paella sa McDo. Baka meron doon. Ayan na guys, yung Casa Batlló. Kapag gabi pala may ilaw siya. Ang ganda. Ay, cutie. Yun guys, ito nga ang Casa Batlló or Casa Batlló. Isa siya sa mga masterpieces ni Gaudi, no? So si Gaudi, siya yung gumawa din ng Sagrada Familia. Kaya ngayong Barcelona, di ba, tinatawag siya na Gaudi City. Kasi ang dami mga structures na dinesign ni Gaudi, Antoni Gaudi, which is a famous architect daw. And then isa yan, Casa Batlló. Parang famous si Gaudi kasi yung mga masterpieces niya, mga kakaiba, mga out of this world yung mga gusto niyang gawin sa buhay, no? Ay, may mga bus din na medyo, sorry. Guys, actually hindi tayo makakapasok dyan sa loob kasi wala tayong ticket. But if you want, you can actually buy ticket sa Klook dyan sa Casa Batlló. Ito, pakita ko sa inyo. Casa Batlló ticket in Barcelona, mga around 2,000 pesos. Ayan, dami nang nag-book, ha? 50,000 na pala yung nag-book, oh. 50k book. Dapat pala nag-book din ako. Ayan guys, pag nagpunta kayo sa Spain, pwede nyo siyang pasukin. Ayan, makakapasok kayo sa loob ng Casa Batlló. Hindi ko kasi siya naisip na i-book kasi sa totoo lang, sabi ko pag mag-Europe ako, gusto ko yung parang mag-walk-walk lang ako, magta-try lang ako ng mga pagkain, and then appreciate ko lang ang architecture kasi hindi naman ako like super into like papasok ako sa loob, i-ano ko yung mga details and yung parang I'm not into museum talaga, to be honest, diba? Hindi ako yung museum na tao. Kaya nga iniskip ko na lang yung museum sa Madrid kasi medyo kulang na sa oras ko. So, yun na lang yung kinat ko. But if you're into museum, you can go inside. Pero gusto ko lang lumapit dun sa pinaka ano. Ay, gusto ko mag-picture dito. Mas gusto ko lumapit dun sa malapit. Ito yung pila. Ang haba rin pala ng pila, guys. Ayan yung pila, no? Para makapasok sa loob. Ang haba. Ay, pumipila ba sila? Or nagpipicture lang? Hindi pala guys, mukha lang pila kasi nakaganon sila pero hindi yata yan pila. Pila ba kayo? Ayan siya, oh. Ang daming tao, oh. Hindi pala, akala ko may pila. Andun lang pala yung pila guys kung papasok kayo sa loob. Ayun, no? Merong line doon. Ay, ito pala yung Casa Batlló. Parang kung titignan mo nga siya, medyo hindi ordinary yung kanyang design, no? Mahilig kasi yata si Gaudi sa mga ganon. Kita ko may mga mosaic doon, no? Di lang, ayan, kita nyo ba? Ayan, no? Diba may mga mosaic na parang pinatong-patong niya. Tapos yung mga bintana parang mata. Ano ba yan? Hayop? No? Parang mata. And then dito rin, parang may mata din dito. No? Ito, parang mata din ba yan? Pero parang ang daming shapes and forms, no? Sige, selfie tayo. Mas lumapit pa ako ng slide. Dito. Hindi masyadong maganda. Lontani, però non dietro le persone grandi, non dietro le persone alte, se no non vedi niente. Ayun, may nakasulat guys, Casa Batlló Gaudi. Pero ayun guys, malapit na tayo. Saan ba? Saan ba yung maganda? Pinagtitinginan ako nasa harap ko na parang ginagawa mo. Ayun guys, Casa Batlló. Sorry na, medyo nahiya ako. Ba't na nga? Ay! Sakto! Guys, biglang may music. Anong meron?
ganda guys. Meron pala silang may light show. Hindi ko alam na may light show. Kahit hindi na kayo pumasok sa loob, kung hindi naman kayo like super into arts talaga, na gusto nyo malaman yung mga nandun sa loob, yung structure, I think kahit nasa labas lang kayo, solved na. Picture kayo dito. May light show kahit gabi. Sakto gabi. Alam mo, ang itinerary ko, umaga ako pupunta dito. Tapos nagulo-gulo yung mga silver lining. Kaya tayo na-cancel yung train from Madrid. Hindi ako nakauwi sa Madrid. Kaya nangyari lahat ng yun kasi kailangan kong pumunta sa Casa Batlló ng gabi. Ito pala yung reason, guys. Ito yung reason ni Lord kung bakit na-cancel lahat. Casa Batlló. Ang perfect ng timing natin. Tapos perfect po na parang nakita ko yung mga Zara, mga Bershka dun sa shopping, no? So na-distract ako kasi hapon dapat ako pupunta dito, 'di ba? Na-distract ako hanggang sa nakarating ako dito gabi na. Tapos pagkarating ko ng gabi dito, may light show. 'Di ba? Everything happens for a reason. Yung mga delay sa buhay mo, minsan nadi-delay, minsan may mga plano kang naka-cancel kasi kailangan mangyari 'yon para yung perfect na moment sa buhay mo is dumating at the right time. And this is it. That's it. That's Casa Batlló. Ang saya. Nagulat ako biglang, di ba nakatingin lang ako, biglang may light show pala, guys. Loving it. Tapos meron ako, hi guys. Where are you from? Japan. Oh, konnichiwa. Bye-bye, Jai. Tapos yun, yung mga tapos may mga tao na bigla nilang dadating sa buhay mo na baka ikaw na yung hinahanap ko. Sabi ko, di ba parang gusto ko ng Japanese na jowa. Come back here, sir. Ang saya, di ba? Ang saya. Ngayon, nasasaya na ulit ako after ng mga challenges na nangyari. There's a rainbow always after the rain. Ano, guys, gusto ko i-savor yung everyday kasi 'di ba parang guys nasa Europe ka eh. I-savor mo yung every moment that you're here in Barcelona. So guys, pumasok ako dito sa Nike store, 'di ba? Yung ilaw nila parang ASAP live like a G6. Diba? Like a G6, like a G6. Come on! Like a G6. I guess, Nike store tayo. Ang laki ng Nike, grabe. Yan guys, yung Nike nila. Super duper laki. Check natin. Check natin yung mga paninda nila dito. Yun guys, this one is 129. So wait lang, gamitin natin yung aking iMoney. 129, 7,000 and 7,678. Okay, how about this? 159. So, ang 159, 9,004. Mga ganun, 7,000, 9,000. Pero mga cutesy din. Pambabae yata. Ay, oo, pambabae pala ito. Pero i-check natin, baka iba yung design ng Europe, no? Oo. Oh, diba? Laban na laban yung mga design nila dito. Jean-Claude. Guys, pakita ko sa inyo yung mga prices ng sapatos nila. Ito, 109 euros, 0.99. Gaganda ng mga sapatos nila, in fairness, no? Ang gana to.
134 euros. Itong plain white. Ala, yan na naman siya. Hindi niya alam yung value niya. Maganda ka pa naman. Malinis ka. Know your worth, ha? Don't let other people dictate your value. €149 ito. Ay, wala na naman siyang value. Pag white, no, walang value. Ganon. Mapuputi kayo, dapat alam niyo yung value niyo, ha? Ito, 179, guys. Ang malakasan naman ito, no? Pang malakasan din ito. Magkano to? Hala, maganda ka. Maganda ka, uy. Know your value. Dapat di niya rin alam kung magkano siya. Social lang sukatan nila ng sapatos. Maganda yung sofa nila dito. Wait lang, pakita ko sa inyo. Pakibantay lang saglit. Sorry. Oh, diba? Nakalimutan ko, akala ko nasa Japan ako. May mga dumadaan pala, parang bigla na lang mamaya mahablot na. I'm sorry, I forgot. Akala ko nasa ano tayo, sa Hapon ako. Nasa ano pala ako, Espanya. Hi guys, so may malaking Apple store dito. Nagugutom na ako. Gusto ko sana mag-McDo, pero nasa itinerary ko kasi yung Santa Lucia Market. Sayang naman kung hindi natin pupuntahan. So sabi ko, sige, puntahan na lang natin. 15-minute walk. Carry lang yan. Nagutom na ako, pero para worth it yung kakainin natin doon sa Santa Lucia Market. So tara, lakad tayo ng 15 minutes. May mga pailaw din sila dito sa Barcelona, no? Kaya medyo nakakadagdag ng ganda yung mga ilaw, no? So if pupunta kayo ng holiday season, mas ano siya, ay, may mga Christmas lights doon. Ayun, no? Ay, hindi masyadong kita. Mamaya pag lumapit tayo. Guys, meron din mga walking tours. Tignan mo sa likod ko. Ayan, no? Merong walking tours. Nasuggest na sa akin ito nila, The Poor Traveler. Hi, The Poor Traveler. Nasuggest nila sa akin daw, nasa Europe marami mga walking tours. Tapos mag-aambag lang kayo ng parang tip, ganon. Free siya, pero syempre nakakaya mo kung hindi ka magbibigay ng tip. So, pwede kayo magbigay ng mga ganon. But since ako kasi, minsan kasi gusto ko mag-explore on my own. Alam mo, yung parang kung ano lang makita ko, papasok ako, ganyan. So, pero if you're into history, gusto nyo malaman kung saan nanggaling yung mga ganon, nakakatulong yung walking tour kasi mas maano nyo eh. Mas maintindihan nyo, ganito pala yung mga buildings, ganyan pala. Ako naman, mas gusto ko yung parang may free time ako. Pero i-try natin. Kapag may mga free day tayo, mag-walking tour tayo kung kaya, ha? Pero ayan, isa rin yan sa mga tip na gusto nyo. Libre lang, free nga siya, free walking tour. Pero syempre, bigay na lang din kayo ng tip para sa mga mag-tour sa inyo. Charing. Cha-chara, rap parang si Raisa. Cha-chara, charak mag-cha-cha. Parang si Raisa Sinon sa Itbulaga, di ba? Nagano siya. Ha-chara, cha-chara, cha-chara, charing. Alam mo kung ano nang naisip ko, nagugutom na talaga. Tinatry ko na lang na i-divert yung utak ko. Ayan, may Christmas light. Maganda. Pak! Di ba may mga pagano din sila mayor dito. Oh, di ba ang dami nila. Sabi ni Spain, hindi nyo kaya yung Christmas lights namin, hindi lang siya yung parang maliliit na lights na ganon. Isang buong parol.
parol tapos inhilera. Parang sa Madrid din, no? Yung sa Madrid, mga parol, tapos inihilera nila ng paganon. Ayan, no? Oh, di ba? Mga parol. Tak, 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 tak. Kung sumali to sa mga bayan, di ba may mga contest sa bayan, yung parang pagandahan ng Christmas tree, Christmas lights, mananalo to. Kasi umeffort eh. Umeffort sa parol eh. Guys, so ito na, akala ko ito na yung ito na ba yung Santa Lucia Market? Pero biglang nagulat ako, may nakita akong, sabi ko, hala, Sagrada Familia ba to? Pero parang hindi masyado. Tapos chinek ko sa Google. This is called, ano pala? Cathedral de Barcelona. Oh, di ba? Ayan, wala sa itinerary natin. The benefit of walking. May mga bigla ka nalang madidiscover. Meron palang tinatawag na Cathedral de Barcelona. Saan ba? Ayan. Eh, no? Kaso nag-expect ako dito sa Santa Lucia Market. Nag-expect ako ng food market. Parang dito sa Spain, kapag Christmas market, mga nagbibenta sila ng mga bagay-bagay, hindi pagkain. Di ba sa Madrid din? Sa Plaza Mayor? Yung Christmas market din doon. Wala masyadong pagkain. Dito rin yan. Sabi ko, wait lang, hindi muna ako interesado sa kung anong binibenta. Kailangan ko ng pagkain. Gutom na ako. Kasi 7:14 PM pa lang. Pero sa Pilipinas kasi, anong oras ba ngayon sa Pilipinas? 2 AM na sa Pilipinas. So parang gutom na ako. Kasi parang di pa ako nagdi-dinner, no? So yung katawan ko, sabi niya, uy, kumain ka na, B. 2:00 na ng madaling araw. Pero ang ganda dito, wait lang. Pwede nga tayo, come closer tayo sa Barcelona Cathedral. Meron pa lang, alam, ganda ng nila cathedral, guys. Kala ko nga Sagrada Familia. Guys. Ang ganda, di ba? Mo na. Ang ganda. Kasi hindi ko na kaya yung gutom ko. May nakita akong Five Guys, yung parang burger fast food chain. So bumili na ako. So ang binayaran ko 13 euros for a burger plus drinks. Mga mag 700 yun, 800 pesos. But the good thing is, ayan, pwede kang kumuha ng sarili mong drinks doon. Tapos may libre doon naman eh. Check natin yung libre na peanut. Ayan, meron daw libre na peanut. So kuha tayo. Kasi mahal yung binayaran natin dito, di ba? Magbayad tayo ng 700, 800. Susulitin natin sa money. Bawiin natin dito yung binayad natin. Sorry. Okay, pwede ka mamili ng Fanta. Tapos ang pinili ko Fanta na zero sugar. Tapos mamili ka pala peach, lemon, ang social. Doon tayo sa fruit punch. Para mas may tama. Sorry. Touch to pour. Taray. Ay, tatouch ko. Wait lang, pangit yung dali. Ay, sorry. Guys, since parang get your own drink, feeling ko to, unlimited, no? Sulitin natin kasi minsan lang tayo makainom. Dahil mahal ang mga tubig dito sa di ba, Espanya o sa buong Europa. Kapag may mga ganitong mga unli, sulit na sulit ka sa akin ng ka. Sure. Tapos meron pa tayong unli money. Pwede bang Charay. Pwede bang maglagay sa bag? Para may baon na tayo mamaya. Bukas may breakfast na tayo, money plus coke. Dapat magdala kayo ng plastic. Tapos malaki yung bag nyo. Tapos isali nyo sa plastic. Tapos Sharon Caneta, pasok. Balutin mo ako sa ila. Yung guys, kain na tayo. Ang binili ko is nag-double patty ako. Double patty. Kasi ko rin yung magdi-decide kung ano yung mga ilalagay mo. Pwede ka maglagay lettuce, tomato, like libre lang naman siya. Tapos ito nga yung drinks na parang unli and then unli mane. So 13 euros to or mga 750 ganun. I'm so excited to eat. Kanina pa ako nagugutom, sa totoo lang, guys. Let's go.
yung patty medyo wet lang. Hindi ko pa nalalasahan. Medyo feeling ko a little dry yung patty. Medyo nasanay lang ako sa patty na medyo may konting medyo moist ng a little. Ito very dry. Pero sobrang gutom ako. Kulang pa to, mauubos ko to. Kaya pala guys, sabi ko parang medyo dry. Kulang pala ako ng sausawan. Yung pala yung hinahanap ng ano ko, panlasa ko sausawan. Kasi meron dito mga free na ketchup, ganon. Or pwede ka rin kumuha dito. Ayan o. Mayonnaise, ketchup. Sige, mag-mayonnaise tayo. Yung pala yung hinahanap ko, sabi ko parang ang dry ng burger. Parang sabi ko parang pag kumakain ako ng burger, medyo may naralasan akong moist, no? Ito kasi, wala kasi silang nilagay na ketchup and anything. Ikaw pala yung self-serve. Ikaw pala yung maglalagay, guys. Ating mayonnaise. Let's try it again. Yun yung dinahanap kong lasa, ketchup. A lot better. Minsan pag kumakain ako ng pagkain, alam ko na may something missing, pero hindi ko easily ma-identify. Kasi yung kulang. Basta alam ko may kulang, pero nahihirapan ako mag-identify minsan. Ano yung kulang? Kaya ko lang nakita kasi may lalaking tumayo. Tapos kumuha siya ng ketchup doon. Sabi ko, oh my gosh, ketchup yung kulang. Ang tagal ko na-realize. Guys, ang ganda ng anti-theft yung sa phone ni Kuya, di ba? May phone siya. Ito. Merong tali yung phone niya. Ayan no, kikita niyo ba guys? Mga Korean sila kasi naririnig ko sila mag-usap Korean. Alam niyo pag sa Korea, di ba? Wala silang trust issues sa mga ganun. Pero alam nila na pag pupunta kayo ng Barcelona. Actually, sinadjust din ng kaibigan ko yan, si Nana. Sabi niya, bili ako ng ganyan. Kaso late na kasi, hindi na-aabot sa flight ko. Like, so hindi ako nakabili. Pero ang ganda, ayan o. Pakita ko sa inyo guys. Ayan o. Sayang. Anti-theft. So yung parang, kahit for example, hablutin sa inyo yung cellphone nyo, nakatali siya sa bag niya. So hindi maano. Ang dami kong natutunan just from observing them. Parang magnanay sila na Korean, no? Pinakauna yung anti-theft, no? Pangalawa is, ito, yung sharing of, diba unlimited yung drinks? Napansin ko, parang 3 times na silang bumabalik. Tapos nagsishare lang sila ng drinks. Ang ganda ang gandang tipid hack, guys. Kung mag-Europe kayo, kain kayo sa ganito, only drinks. Tapos share na lang kayo sa isang drink. Kasi only, pabalik-balik ka lang. Di ba? So, isang way para makatipid kayo. Dami ko natutunan. Thank you guys. Sana kamero ka Despacito. Despacito. Quiero despacito, tengo despacito. Wala, tinaasan niya, hindi ko na maabot. Despacito, quiero despacito, tengo despacito. Despacito. Ay. Kuya, hindi tayo nag-practice, hindi tayo magkaintindihan. Tengo despacito. Espero que tenga despacito. Guys, ang meaning ng despacito is slowly. 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 Ang galing niya mag-violin, no? Na-violin na yung despacito. Despacito. Espero que tenga despacito. Ay, biglang lumawig yung panahon.
Kumain lang ako sa Five Guys. Pagkalabas ko, sabi ko parang yung weather bipolar. Biglang super lamig naman ngayon. So guys, pumasok lang ako dito sa may mga eskinita kasi kapag nandun ako sa may open air, dun, open area kasi yon, doon yung may nag-perform yung Despacito. Sobrang lamig guys kasi ang hangin. Hindi ako naka-heat tech. Ayan, kasi nga kanina di ba paglabas natin 13 degrees lang yung medyo nainit-init pa nga ako ng konti kanina. Tapos biglang pag nasa open air ka at ang lakas ng hangin, hindi ko kinakaya. Hindi ko kinakaya lamig. Sabi ko, pasok na lang ako dito sa mga, ito kasi parang na in between siya ng dalawang building, no, ganun. So hindi siya super hangin, mas kaya ko yung ganito. Kahit naka lang tayo, normal na jacket. Tapos tingin, ganito na lang yung gagawin. Yung Picasso Museum, sarado na, gabi na. Try ko na lang bukas. Pansin ko, Marvin, parang sinasadya mo yung mga museum. Dun sa Madrid, hindi mo pinuntahan. Ngayon, yung Picasso Museum, hindi mo na naman pinuntahan. Parang, sinasadya talaga. Nakakalimutan ko na naman yung museum, guys. Pero gabi na kasi ngayon, feeling ko sarado na rin din. Ganito na lang yung gagawin ko, maglalakad-lakad na lang ako dito. Kaya ko pa kasi umuwi ang aga pa, 8:30 PM pa lang. Pero mas maganda maglakad sa mas maraming tao at saka mailaw, no? Para iwas sa dukot. Sama pa ba kayo? Gusto niyo pang sumama? Or mahaba na yung vlog? Ganyan, lakad-lakad lang naman ako sa mga eskinita. Hi! Oh, sorry. Sabi ko, sorry. Sabi niya, Pandora. Pandora ba yung sorry? Di ba ang sorry is lo siente? Or pwede rin perdon. Perdona. Perdona yung sinabi niya, parang sorry. Perdona. Akala ko Pandora. Yung dinig ko, Pandora. Yan guys, may mga tindahan lang din ng shoes. Pero hindi na ako papasok Para mas gusto ko lang maglakad-lakad lang dito sa gilid. Yan, ganyan lang yung vibe ng Barcelona during the night. Ang daming tindahan ng sapatos. May Foot Locker din dito. Guys, sa kakalakad ko na, bumalik tayo sa La Rambla. Yung pinuntahan natin kanina ng umaga. Ito pa naman yung sinabi ng Pilipino kanina saan kami nakita? Uniqlo ba yun? Sa Uniqlo, no? Sabi niya marami daw mandurukot dito sa La Rambla. Balik tayo. Nandito na naman tayo. Pero sige, try natin maglakad ng gabi kasi kanina umaga Sige, try lang natin doon. Mag-extra ingat na lang ako ng slight. Yung guys, may nakita akong supermarket. Carrefour Market. Try nga natin pasukin kung mura yung supermarket nila dito. Yung pineapple nila guys, pinya din yung pangalan. Sana? Tambay nabasa yung pinya. Pinya Grande. Asa na siya? 3? Yeah. 3 euros and 25 cents. Starbucks coffee, 2.59 euros. Check natin yung mga prutas. For example kasi makakain kayo ng mga prutas or mga bread kung mas makakamura kayo dito. Ayan, makakain naman. Shucks, may paella guys. 4 euros and 40 cents. Mga magkano yun? 300 to 40. May mga ganito din sila 4 euros. Kalabasin. May mga ganito rin sila. Salad. Magkano to? Wala kasulad dyan. Hindi ko alam kung magkano guys. Ayun masarap kaya yung paella nila. Kasi nasarapan talaga ako dun sa seafood paella guys. Yan, meron naman mga 350, mga pasta. Nung gumagawa ko ng budget estimate, di ba sabi ko ang daily food ko sa Europe 3,000 per day, 1,000 per meal. But actually, if magsusupermarket kayo, hindi naman naabot ng 1,000 per meal. Hindi naman naabot ng 1,000 per meal. For example, 4, di ba magkano lang yun? 500, 600, pwede naman. Kung 500 o 1,500 lang kayo per day,
Ito prutas guys. Ayun no, may 1 euros 99. Sabi mo na lang 2 euros na yan. Tapos sa 2 euros na yun, dalawang mangga na. Uy, not bad 60 pesos each eh. So, ito 120 oh. Not bad. Guys, another tip for Europe, go to supermarkets, no? Mas makakatipid talaga kayo. Kung matagal ako mag-stay dito, mag-grocery. Kasi few days lang kasi ako, pero pwede naman, no? Mag-grocery tayo ng for tomorrow and for the next day. Mga 2.35, yung mga mansanas. Merong 1.85, per kilo. Per kilo, not bad Not bad kasi yung 1 is 60, 120. Sabihin mo mga 100 pesos per kilo. Ilang peraso ba yung isang kilo? Pero not bad Not bad guys. Groceries. Oo nga guys, grocery is the key. Ayan, kung gusto mo maging Sara ang munting prinsesa, meron din mga patatas, saging. Ayan guys, mura lang. 1.39 per kilo. Imagine mga 100 plus lang per kilo. Ay, nakakatuwa. Sana pala nag-grocery ako. No? Malaking tipid kapag nag-grocery ka talaga. Ang ganda guys, no? Carrefour yung name ng grocery. Cute. Ayun no, mga cents nga lang eh. 60 lang. Isang peraso lang ba yun? Or isang banig? Yogurt. Ayun no, dalawa na 137 lang. Pag bibili ka na ng dessert sa labas, magkano na yung dessert sa labas? Ano na yan? 4 or 5. Charing. No? Yan, chocolate. May mga chocolate. Oh, $1.99 to 120 pesos lang to guys. Oh, ang laki na ng dessert. 120 pesos lang guys. Ang saya pala supermarket, grocery guys. Yun talaga yung magpapatipid sa inyo. Kaso di ko kasi sure kung may ref sa bago kong hostel, no? Hindi ko kasi na-explore pa. Naligo lang ako, tas umalis na ako. May ref kaya doon? Matutunaw kasi. Pero malamig naman dito. Although kahit malamig dito, pag nasa loob ka ng bahay, may heater yata sila, medyo mainit. Ang saya. Hindi rin pala siya super mahal guys. Mahal siya kapag nasa mga touristy spots. Pero kapag mag-grocery ka ng ganito, hindi. Parang sa Madrid, kapag sa touristy place yung ubas super mahal, no? Pero nung lumipat ako dun sa parang residential, mura lang. 2 euros lang or ganun lang din. 120 pesos, ang daming ubas na. So guys, kung naghahanap kayo ng mga chichirya, 160 lang oh. Mga 100 lang ito. Not bad na rin, no? Ito ang laki na nito. Doritos na 260, magkano yan? 177 lang oh. Ito, Cheetos, wala pang 60 pesos kasi 0.080 lang eh. Yan, mapapakanta ka na lang dito ng Despachitos. Sorry, ang corn. Yung guys, ang nabili ko sa grocery store is hindi healthy. Pang midnight snack. So, bumili ako ng chichirya, Fritos, and ito kasi nakita ko lang maraming kumukuha. So, nakikuha na lang din ako. Yan, Nestle Extra Tino. Parang chocolate na may almond. So, ang binayaran ko 3.49. Magkano yun? Mga 200 pesos siguro, no? So, yun lang. At least may na-discover tayo, no? Yung grocery is one of the cheapest way para makatipid dito sa Europe. Although kasi ilang days lang kasi ako dito sa Barcelona. So, hindi ko na siguro mag-grocery. Di ko rin kasi sure kung may ref sa hostel. But sa mga susunod nating European countries, especially sa Switzerland, Diyos ko, ang mahal sa Switzerland. So, for sure mag-grocery tayo dun. Or even sa Paris, kung may time tayo, we can also do some groceries. Ayun lang naman guys, maglalakad-lakad lang ako dito. Tatambay-tambay siguro sa medyo okay na tambayan. Tapos kakainin ko. and siguro, i-end ko na muna yung vlog ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Barcelona. Bukas nandito pa rin tayo sa Barcelona. So, we still have 2 more days, no, para explore yung Barcelona. Maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye!